Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ang mungkahi ni retired Brigadier General Orlando De Leon na dapat daw, excuse me si NBI Director Matibag i-quarantine sa isang isla sa loob ng 2 taon. Bakit? Mamaya natin pag-usapan. Ito, update, fund drive natin sa Brave 14 plus 3 Marines. Tuloy-tuloy lang po. Kahapon, nakapagpadala tayo ng 160,000. Yung mga naunang naipadala is 470,000 pesos. Kaya sa loob ng 2 buwan mula nung sinimulan natin ang fund drive, nakapagpadala na tayo ng 630,000 pesos. Okay. Tuloy-tuloy po itong fund drive na ito dahil marami pang warrant of arrest na lalabas laban sa kanila. Kaya kailangan nila ng pampiyansa at pangsuporta sa kanilang mga pamilya. So ito po yung GCash number natin, 0966-265-8480. Ivan Henry Sibong ang pangalan. So ito, sa post ng unofficial Bato Solid Supporters, iminungkahi ni retired Brigadier General Orlando De Leon ang mga kasama sa isang raid sa paggawaan ng bakal sa Davao City na ma-quarantine ng 2 taon dahil sa umano'y mga nakitang mga delikadong mga chemical sa nasabing planta. Matatandaan ang pinangunahan ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang raid laban sa Davao Mighty Steel Corporation sa Barangay Ilang, Bunawan, Davao City na kahapon, August 14. Nakita ang mga radioactive na mga elemento katulad ng uranium-238, thorium-228, thorium-232, and radium-226 na posibleng ginagamit sa paggawa ng mga bakal. Ayon kay De Leon, ay kung maituturing na radioactive ang mga nasabing elemento, ay dapat lamang na i-quarantine ang mga pumuntang operatiba sa pabrika. Sa ngayon ay hindi pa malaman kung kinakailangan bang i-quarantine si Matibag at ang mga operatiba ng NBI. Ayan, exciting news kahapon yung biglang dumating si Matibag sa Davao, nakasakay ng military plane pa dyan Tapos nabigla ako, binigyan siya ng plain side honors. Yung plain side honor is protocol sa men and women in uniform, AFP, PNP, Coast Guard, basta. Pagdating ng mataas na opisyal ng gobyerno, sasaluduhan yan. Plain side honors nga. Dadaan ka sa gitna ng mga naka-uniforming sundalo, mag-render sila ng rifle salute. So nabigla ko, si Matibag, binigyan ng plain side honors. Sa isip-isip ko, hindi naman siya qualified. Kasi ang alam ko, ang ranggo niya is undersecretary lang. Ang binibigyan is mga cabinet secretaries pataas na yan. Aywan ko. Ganon na siya kataas ngayon, kasikat. Binibigyan siya ng plain side honors. Anyway, yan na, raid. Akala ko si Bato ang kanilang aristuhin. Yun pala, bakal. Kaya after yung successful raid, sinabi niya, hindi namin nahuli si Bato. Bakal ang nahuli namin. Ayan. So, parang, I don't know, illegal ba itong paggawaan na ito? Tapos yun ang nakakatakot. Nakakita daw sila ng radioactive elements. So kung totoo, radioactive, nakakasira yan sa katawan. Kaya, it makes sense kung totoong may radioactive
chemicals o substance na nakita doon, baka naman mahawaan nila ang taong bayan. Kaya suggestion lang yan. I don't know kung ano. But anyway, ang nakakabahala nito, sunod-sunod ang raid ng gobyerno sa mga steel plant na parang may kinalaman ng China. Ang nauna is steel plant sa Misamis Oriental. Pangalawa, Davao. Tapos may mga nahuling Chinese. Alam nyo, rumisbak ang China sa Macau and Hong Kong. Inaresto rin ang mga Pilipino doon. So, anong mangyari yan kung kanya-kanyang resback? Ang kawawa ang mga OFWs natin sa China. Mabibigyan ba nila ang kabuhayan yung mga inarestong Pilipino doon tapos pauwiin? So, I don't know. Sana. Yes, huliin nyo ang mga dapat huliin. Kailang, sana naman hindi maapektuhan yung mga kababayan nating nagtratrabaho lang sa China. Nang dahil lang sa sigalot sa West Philippine Sea. Nang dahil lang sa hindi ko naman sinasabing mali, kundi yung diskarte kasi, yung friends to all, enemy to no one, yun dapat ang foreign policy. Yan ang nakalagay sa konstitusyon. Ang foreign policy ng administrasyon is kalabanin ng China, kaibiganin ang Amerika. Ganun lang. Hindi naman pwede yan. Trading partner natin, number one trading partner natin ang China. Yes, yung soberenya, territorial rights natin sa West Philippines, ipaglaban. Huwag nating isurrender. Not an inch of territory, but not at the cost. Sa ating kalakaran sa China, there's a better way para sa akin. Na hindi yung awayin mo heads-on ang China. Kasi ang China, matagal na nating kaibigan. Since time, wala pang mga Amerikano, kaibigan na natin ang China. Kaya nga ang daming Chinese dito sa Pilipinas dahil kapit bansa tayo. Ngayon aawayin mo. To me, I do not agree. Ipaglaban ang karapatan, teritoryo sa West Philippine Sea, kailang huwag awayin direct ang China. There's a better way to deal yung problema sa teritoryo sa West Philippine Sea. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ako dire sa gipatindog nga balay ni Prino Parinte nga taga Sitio Kalapa, Tagbak, Talakag, Bukidnon. So bagatop siya sa gitabang nga yero. So mo na ni ang gitabang nga yero nga digis ka taas na pulo ka buok. Dahil sa pulong-pulong ane. Lugar tag-iya. Kawas matubig to. Okay, kawas. Tuwa pa man isa niya. Sano? Kawas ka sinbay. Ug karon managyod ni sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So naatopan na gyud ang ilang bag-o nga balay. Mat ko sa Ginoo na nakabalay na gyud mi. Tung una nga ang balay gakatumbaw na gyud to. Oo, so pila na to ka tuig tong una ninyo nga balay? 5. 5 na to ka tuig. So karon pa gyud mo nakabalay nga natabangan mo og sin. Karon pa gyud mi. O kung wala pang tabang dili pa gyud mi makabalay tong among balay mga buslot na gyud to. Mabuslot na gyud ang inyong atop-ato. O dako na gyud ni nga tabang kay dili na gyud mi magloon sa akong ugangan. So nagkigpuyo lang mo karon sa imong ugangan.
O nagpuyo rami dito. So kung mahuman ni ang inyong balay, Diri namin mag so maka-uli na gid mo diri. O unsa da inyong trabaho? magmuso ra. Magmuso ra. Kung walay muso, Wala. wala na gyud. Oo. So salamat kayo.